let's proceed Let's with meet the our King. study. Mm. Karong hapon na, humanaman ta sa tribulation, no? So, let's bow down again, Lord, as we commemorate your final days here on earth. Enable us to see the bigger picture of the great things that you've done and accomplished for us. Nga Ginoo, reminded me again and again the great sacrifice you've done at the cross for our sins and the great benefits you have given us, various benefits. Sama sa Psalm 103, 1 to 5, may giharagan na mo nga kalantahon. So Lord, speak to all of us and be glorified in Jesus' name. Amen. So 2 weeks ago, ang tibuok kalibutan was celebrating the Holy Week. Pero ako mong ang tao nga di ko mo follow anang supposedly church calendar celebration kay mura kag ang imong teaching mura batag na sud na lang sa kanang murag ingon ana. I want God to have the liberty to really tell me kung unsa iyang mensahe para sa mga katawhan, no? Kay para nako di ko magbuot kay siya man ang dunay mensahe para nato. So, dispenser raman ko sa iyang mga sa iyang mensahe. No, regardless kung unsay trend karon, no? So, mana nga I feel nga after the series of Revelation nga God is leading me to commemorate, to remember the three important events nga nanghitabo sa final days sa iyang anak on earth. One is ang Palm Sunday, ang second is the iyang death and the resurrection. So kaning Palm Sunday ni happen ni a week before sa crucifixion of the Lord Jesus. Yeah, sa Palm Sunday, they shouted to their king, praising him. But after a week, they shouted, crucify him! Balikay, no? Manigitawag sa English, antithesis, no? The-exalt nila only to kill him later. So, sa atong pag-commemorate sa final days ni Jesus sa earth, makakita ta how fickle-minded people can be. Nga, people can easily be swayed by popular current opinions, popular trends, popular whatever. Yan, move din sila silang emotions because sa ilang unbelief. Wa man di man sila nakaangkla, mura sakayan nga gibutang sa dapin sa baybayon nga kung doon na kusog na ang or budako na ang tubig, banlas-banlas sila in all directions, nya maabot sa lain nga isla because they are not anchored, no? So this is what happened to them. Di sila anchored or lack silang knowledge of who God is. Mana importante kay maigsuon, mobalik jud mi kay kaya ang Bible. Read the Bible from i-treat nimo by book. Sugod kag Genesis to Revelation or Genesis Old Testament ka and then kaga inikabuntag New Testament ka. That's the best way. Bisag one chapter lang a day, no? So you get 2 chapters, so go kag beyond one year na before nimo ma-finish. But to get everything that the Lord has for us will really give you a stronger anchor niya. So mao na nga daghan kay mo profess nga believer sila nito silang Jesus Christ, but dili sila grounded, di sila anchored in the Word of God. That is why important kay na to study God's Word, meditate, no? Kung man natong basa mo what are you trying to tell me on this passage, Lord? Memorize passages nga ni-speak, especially nga ni-speak kayo sa Ginoo diri nato. Nya i-share sa uban. Okay, every time you share it must mo retain. Nya at the same time abreast ta kanang we need to know what's going on sa libutan. Kay ang Bible is not a dead word of God, it's alive and it's very much related especially with Israel. Kang Israel is the key sa Bible prophecy nga nagkita na to unfolding before our eyes. And remember, kaning pagkahimo sa Israel as a nation in 1948 and from as a nation, boom, basla sige sila og kanang atakon sa kaaway, mimiro to Egypt, niya Jordan, etc. karon ng Iran, Yemen, Lebanon, all the Syria, people. Okay? So, muna nga, di ta pwede nga dili ta makialam or maghunahuna what's going on abroad, especially with Israel.
Okay, whatever will happen to Israel, mo na siya mo unlock sa tanang mga biblical prophecies. And there are many people that are already saying, wow, was lang ma-expect nga sa ilang days karon maabot sila ani nga time nga grabe na kay klaro ang biblical prophecies because of what's happening with Israel. So again, mobalik ta sa kinsay naghimo aning Israel, mao ni ang atong Ginoo o si Jesus Christ, kay sila man ang one God man sila, three persons sila. And by the way, if you ask again, bisag young people ha, they don't know Trinity. I was asking, I was teaching last week. Na-invited ko college. Was it college or was it that team or whatever? Anyway, I was teaching, every time mo teach kong ang volleyball mo throw man ko sa Word of God. Nya ako lang yung i-check mo, makita dyan mo nga, to sa Ginoo, but yung tana ka, but there's one God, but there are three persons, right? Nga muras lang mablangko. Nya, yung tana ka, unsa man ang Trinity, dis la kibaw. Nya, ikabot ni Jesus, may sila, Papa Jesus, okay, correct ko. Di, Papa si Jesus kanay. God the Father, God the Son siya, God the Holy Spirit. So, basic kaayo, and yet this basic is not anymore in the hearts of many of our children. Sad kaayo. So, but anyway, let's go to our text. Akong basahon sa English. Kunya, na to. English, okay, mag-time ko. Para dili ko mo, what is this? Wag time na. Okay. So after Luke 19, verse 28 to 44, after Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you untying it?' say, 'The Lord needs it.'" Those who were sent ahead went and found it just as he had told them. As they were untying the colt, its owners asked them, "Why are you untying the colt?" They replied, "The Lord needs it." They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. As he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." "I tell you," he replied, "if they keep quiet, the stones will cry out." As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, "If you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. So I see four things here in the story of the Palm Sunday that we need to remember. Ganan ko ato ning memorize on. Jesus is the Prince of Peace. Second, Jesus is the King of Glory. Third, Jesus deserves our praise. Jesus is the lover of our soul. So can you repeat this with me? You may turn on your microphone, please. Repeat after me. Number one, Jesus is the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. Number two, Jesus is the King of Glory. Jesus is the King of glory. King of glory. Number three, Jesus deserves our praise. Jesus Jesus deserves our receives our praise. praise. Number four, Jesus is the lover of our soul.
Jesus is Jesus the lover is of our the lover of souls. our soul. Okay, so tanaw na to din nga Jesus is the Prince of Peace. So akong basahan sa Cebuano, si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nakaduol siya sa Betpahe o Bitanya dito sa bungtod sa mga Olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinun-an ug gitugon, lakaw kamo ngadto sa balangay nga naa sa unahan ug inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kabay-i. Badbarin nyo kini ug dad-adinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ina siya nagkinahanglan ang agalon niini. Og miadto sila og ilang nakita ang tanan, sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iyan niini, ano inyo man kanang gibadbaran? Unya mitubag sila, nagkinahanglan niini ang agalon. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus, unya gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo ug gipakabayo nila si Jesus niini. So atong makita dinhi si Jesus ug ang iyang mga disciples. It's important when you read the Bible sa text, look at the unsay setting, kinsay mga tawo nga na dinha. So Jesus and the Bible and disciples ug asa sila na sila sa Bethpage and Bethany. Unya na hitabo iyang gisugo ang duha niya ka mga disciples. It's not mentioned who, but ingon siya nga kuha nga to ang asno nga wala pa jud masaki. Gihigot ni. Okay, nya doon na ni tag-iya. Nya makita na to nga two amazing things happened here. Pag adto sa mga disciples, kita jud nila na dito gi katong lugara, katong barangaya, na jud gihigot nga nara sa gawas. Nya ang kaduhang amazing thing is pag gibadbad nila, wa man ningon si Jesus Christ nga pananghid mo. So gibadbad nila, pag bibad nila, amazing kayo kay ang tag-iya, wala mo resist. So we can see here what God is already preparing. Ano bang every day sa atong life, gisuwat na. Whatever happened here, then later on, yung kaugma, gisuwat na. Kibaw ang Ginoo ni ana. So manang ang ato lang gyud is musalig gyud ta sa Ginoo. Okay? So manang ako lang is wonder tingali mo nga ano si Jesus ni ride man og donkey asno man di man bayo. Mura ka bartuhon sa niya oy. Kibaw biya ta lowly kayong paganhin ni Jesus, no? He was a nobody, he was the poorest among the poor. But gibuhat ni Jesus kay mauni ang gitagna giprophesy na ni Zechariah in chapter 9 verse 9 nga nag-ingon, pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanha kanimo ang imong hari, muanha nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno sa nati sa asno. Kibaw mo, sa panghunahuna sa Hudiyo, kaning asno or donkey is, ang ila na is para field work. While kaning, so kanang gamit yun sa ilang trabaho, pero kaning kabayo is, hunahuna nila, equated nila, war. Usually kanang war, etc., wala siya kanang for mga harianon, dunay padulngan nga grabe nga gubat. But for Jesus to ride in a donkey connotes peace, time of peace. And yet ang mga katauhan at that time wala kasabot nga Jesus is the Prince of Peace. Siya ang atong kalinaw. Mapita na ang kalinaw, doesn't depend nga wabay gubat o nabay gubat, nabay problema o wala bay problema, because kung naman na sila, singan na sa gawas, but you have the peace of Christ in you. Murang di ka matandog. Dapat di ka matandog. Okay? But mga tao mong tao nga doon na amnesia ba, no? Makalimot dayon na Jesus is the King of Peace. Now, the second thing that we can see here, Jesus is the King, the God of glory, or the King of glory. Chapter 19, verse 36 to 38 sa Book of Luke. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod nagsugod sa pagpasalamat o pagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita.
Dalaygon ang hari, nga menhi sa ngalan sa Ginoo. Pakigdayeg dito sa langit, ug dalaygon ang Dios. Mingon sila. So katong Palm Sunday, mao na ang triumphant entry of Jesus as King. Okay? Madaugon kay siya, maora gyud to ang only time gi-recognize siya as King. So tungod kay hari lagi kunay siya, so red carpet nila, gi-welcome nilang hari, ang ilang mga kupo may ilang gihimong red carpet for him. Nga makita sa nato dinhi sa Matthew 21 verse 8, we will not turn there. Gisulti dito sa Matthew 21 verse 8 nga ang ubang mga tawo namutol og palm branches, ulang gi-spread sad sa road, part sad sa ilang murag red carpet. So question, ano mang ang mga tao naghimo man ni ana, anong palm branches man, anong dili man dagan mga branches adtong time man, anong dili man kana. Okay? Ya kung tan-awon nimo lisod biya pagkuha og palm branches. Pakita ko sa YouTube one time nagtabihan nga panguha sa palm branches kay medyo kuan biasa na siya taas, no? Nya di siya mura siya og coconut pero di siya ina nakaiton ang iyang lawas, I think hait. Yeah. So akong nakuha sa Eastern Bible Dictionary nga ang kaning palm branches di ay symbols of victory. Nga makita sa nato sa Revelation chapter 7 verse 9. So maura ni ang time nga ang mga crowd or mga niingon ta mga disciples of Jesus Christ nihatag niya og pasidungog. So sa dihang si Jesus nagpadung na sa Jerusalem, kaya nag-descending man gikan sa Mount Olives, sa nag-descend man siya sa Mount of Olives, ang iyang mga followers nagsigig-syagit-syagit. Yung sa ilang reason nga nganong nihimo sila aning pagdaig ni Jesus Christ tungod sa ilang mga miracles nga ilang nakita. Daghan kay silang milagro nga nakitaan. Unsa ilang gisulti tungod ani, dalaygon ang hari nga miyanhi sa ngalan sa Ginoo. Pagkigdaig dito sa langit ug dalaygon ang Dios, mingon sila. So ang ilang tanaw ni Jesus Christ is hari nga miyanhi sa ngalan sa Ginoo. So makita nato nga ang mga Hudiyo nagdaig ni Jesus tungod sa mga milagro, nag-perform siya niini. However, ang ilang pagdaig is with the wrong reason. Diba? Kita tanan na mga tao, mudaig ka na to for wrong reason. Kaya ang ilang reason din hiba, ani lang sinking. Daig sila, kita sila, milagro ni, grabe ni, kusgan ka ini nga hari, nga nanhi dinhi. Kaya ang ilang anticipation na si Jesus mo deliver nila sa ilang pagkaulipon under sa Roman government or Roman Empire. Nga at that time nag-rule nila. Nga nasayod jud ta kung usa ka nasod, gamhan kag laing nga nasod, ulipon ka sa imong pagulingong nasod. Sila ang hari, pero inyo nang nasod. So wala na mo'y sovereignty sa inyong nation. But di man gud na maong purpose sa pag-anhi ni Jesus Christ. And kita mismo, we need to understand Jesus Christ came to deliver us dili sa atong mga utang, dili sa atong problema, pagka ng mga dapita, kung musunod lang kita sa Ginoo sa iyang pamaagi, masulbad rasad na. Kaya ang iya yung main purpose sa pag-ani sa kalibutan is i-deliver ta from spiritual death. Dili financial debt. Okay? Spiritual death. Kay mas grabe na, mas of value na kay from delivering us from anything. Kaysa kung kwaon ta sa Ginoo sa atong pagkautang, dakong utang nga makalabay na to sa imperno, kung bayra na sa Ginoo ang atong pagkamakasasala nga akong iterm, mga utang na to nga di ta kabayad, moadto jud tag imperno. So iya tang gi-deliver ni ana. Kay kanang uban sayon na lang kay na para niya. Mo flow ra na niya. Mo bitan ningon sa Ginoong Hesukristo sa Matthew 6:33-34, unaha ko ug ang akong gingharian ug akong pagkamatarong. Ito pa unaha ko. Nya sundang akong pamaagi ug kining tanan nga inyong gikinahanglan, ako ra man ihatag ninyo. Okay? So mo na nga kita magsuonan, must remember nga the greatest need sa tao is ang iyang spiritual salvation. Dili iyang financial, dili gani sa iyang physical health from sickness. But we can appeal to God for that. Pero ang usa kay gud, mas mo focus ta mo maluwas ni siya, nya mo utang na lang gyud ta, nya mo biya lang kas Ginoo kay nakautang kabubuton ani nila, etc. etc. O ano tong na ang gikinahanglan sa tao is sige hisgutan may tungod ni Kristo, basahan sa Biblia para kahibaw siya nga imong gibayaw-yaw na sa Biblia. Dili siya imo nga imo lang siyang gi-convert. Dili nga for the sake lang mo palhino ni mo laing reliyon.
Kay in the first place, wa na to siya dadag reliyon. Ato siyang gidala nga makigrelasyon siya sa atong buhi nga Dios because God came here to have a relationship with each and every one of us. So moingon ta nga ang kanang mga tawo nga nasa Iran, nasa Iraq, nasa China nga di ka matingo ang di madungog ilang pakpak, labi na sa Iran nga closed door kay sila as a family, mutanaw lang sila sa internet in town, virtual sila nga wa pa ganit di para sa ato nga makaistoryata nga murag human ato man na. Or mga Christians nga there's no way nga nasa sila internet kay duwa sila kwarta, basa ra sila Bible, pray ra sila nga dawat silang Jesus Christ. Na wa sila kasud og simbahan, wa sila ka-serve, wa sila nahimong praise and worship leader, wa sila nahimong Bible teacher, wa sila nahimong teacher ng mga kabataan, dili sila usher, etc. Are they less of a Christian than those who are standing up for Christ? Mao gani ato na atong concept ba of Christianity, ibutang na to din ha sa kanang within the church, within the building, within this concept of organization nga naparihan ang hinuunta sa tanang reliyon. Kung di kang bubuhatan ni, okay ayo. Remember the thief on the cross? What did siya ka-serve? Pero mismo si Jesus Christ ningo, this very day, you'll be with me in paradise. Yes. Okay? So nga, let's bring Christ to every hearts and homes. Okay, I'm not saying nga, dili importante ang church, kaya nagtudlo man yun ang Ginoo nga magtapog yun ang mga katawhan niya. But there are various ways, like, no, simbahan na to is kanang, di kinahanglan na nakay building. O, kami nga balay, o kasunod nga balay, kung sa Christian sila, sige, magkuwanta, o labi na ato na share, no, sige kita, mag-fellowship ta. Ano ba? Makita dyan ni mo magsunan mo, lingin ko nga, Lord, ano bang, bugat kayo, daghan dyan kayong problema sa simbahan. Kaya kung ikay ka pastor ka, nangita pagka-worship leader, nga kibaw dyan mo, kanta, kung wak man gani, murag ikaw pamiro at kas-kas tanan. Kaya sunod na, kinahan mo panindot, ay mo praise and worship team, ni mo din ha, kailan mo hire, mo bangay, mang-hire, o bisag wapay klarong lakaw. Kaya may mo kanta, niya may mo drum, may mo gitara, niya palitsyog ingon ani. Why not spend those money in bringing help to people nga, labi na katong mga pobre? Makakita sila sa gugma sa Diyos nga anong lamang tagaan pirmi just like many Jews karon ganing mga Hudiyo nga daghan kay mga to sa ilang nasod kato after sa October 7 daghan na convert kay ngano man why do you care for us so much ya proud gyud ni mga Hudiyo kay mga intellectual ni mga dato sila ganing mga daghan kay mga companies nga daggo kayo na sa ibang mga dato like kaning FB Jew na siya ha pero tanawa against antichrist siya. Limot siya nga Ginoo naghatag niya naga-promote na kahimong siya ni FB. So mo nang mga butanga magsuunan nga we have Jesus Christ and if you have Jesus you have everything. Therefore, Smart soccer birds. Ano sana? Soccer birds? yes, okay. Yes, na FB. Yes. Yun na siya, bas? Yes, later on na to. Para dili magbag putol taon si Sorry. Kung may comments mo say okay. So therefore ganun di man ta mo secure kung sa greater value ang salvation. Nga ma-receive na to by grace through faith in Christ Jesus alone. Salvation is by grace, pinagi sa faith asa in Christ Jesus alone. So ako ni i-define, salvation is by grace. Ngano man by grace? Kay gi-offer man na to for free. Wa kay gibuhat, di ko angayan, di sad ka angayan. Pero nanghatag ang Ginoo. Hindi mo dawaton. We receive something we do not deserve kay mga rebelde ta against God. Born sinners ta. Mas ganahan ta pamakak, mas mabuhatag sila kaysa mabuhatag maayo sa atong isig katawo. Even in our hearts and our minds nang judge na ta, nang libak na ta, nang daot na ta. Ato nang giputa na atong isig katawo because atong nakita nga wa kita kibuhat sa tibok istorya, mubutang day tag judgment. Our nature is to sin and to please sa self, not God, and most of all di gyud na sa ubang tao, especially kung wa tay makuha gikan nila. Okay? So salvation is not only grace through faith, ni. Kay ang Ginoo just man siya. Siyang justice, ganahan siya ang tanang tao, regardless kung dato pobre, na kaalam og wa, bright ka og dili o last ka section, mayos baribel section whatever niya nasa likod sa basurahan ang naglingkod kay pinaka wa jud ka ba? But gihimo niya nga by faith. Kay kung ang faith
may basihan, way makapanghambog. At the same time, just man ang Ginoo, kinahanglan i-punish niya ang sin. Pero ang Ginoo manggod puno sa mercy. Mo na tungod kay maluluyon siya, ang God the Father, makita na to ang work din sa Trinity, ang God the Father, nagpadala sa iyang anak para maimutake sa atong punishment. Okay? Mo na nga, salvation is through faith para way makapanghambog, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ya, kung faith sad, kasi makareceive sa glory. Ginoo. Di ka kaingon, Lord, apil ba ko na, nakoy puntos diya, Ginoo ha, kay kuha pa kung pili, nimuluoy kay ka, Lord. Di luoy. Pasalamat ka, gipili ka sa Ginoo. Bisan bulay og kay ka, bisan grabe kay kagsala. Kaya ang Ginoo, once He do a miracle nimo nga nakaila ka niya, yan ni-receive ka niya, kinsay makakuha sa tanang glory. Siya ra. Kaya ang Ginoo nag-ingon diya sa Biblia sa Book of Isaiah, I share my glory to anyone. I'll share not my glory to anyone. So salvation is in Christ alone. Anong Christ alone man? Share my God. Nga nahimong Lamb of God, no? Nating karnero nga gi-offer as a sacrifice para sa atong sala. Nya para ma-sacrifice ang iyang kaugalingon, nahimo siyang tinuod nga tao, bisag siya tinuod nga Dios, ug wa niya buhata ug nagamita ang iyang gahom isip tao aron lang pagpuyo ning kalibutan na nga nindot. No. Mao na nga sa iyang gibuhat sa grabing pagpaubos ni Jesus Christ nga makita nato na sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, who he did not compete with God, something to be grasped. Okay? Nahimo siyang tao, even to the point of death, he obeyed God the Father. Mao na ang iyang sacrifice was the perfect sacrifice para pagbayad sa atong sala. Kita, we can never perfect any sacrifice. Okay, whatever sacrifice we did, okay, mas daghan mang sala. Muna in short, kung utangan pa ta sa Ginoo, bisag sa interest, di ta kabayad. So, saon man na, di, sakmit yun ta padong sa impierno. At the same time, ang sacrifice ni Jesus Christ is the only sacrifice acceptable to the Father para sa atong mga sala. So kung maghimo kag sacrifice or mutan-aw ka nga ang sacrifice aning tawhana mo ay ang ngayan na ako yung ako siyang acknowledge, ako siyang ilhon sa akong kinabuhi kay siya ni ang muhimong mediator magpatilwala between me and God. Wag tang tanana because ang Timothy says there's no other mediator between God and man, only Christ Jesus. So mo na mga butang nga makigsunan mo na nga Jesus was and is the King of glory, and yet we esteem Him not. Wala to na siya dayga, wala to siya ilha. In fact, ibutang na to siya sa cross, kaya bisa kung buhi pa ta during His time, apil ta ito magsyagit-syagit, crucify siya. But out of His great love for us, out of His great love for the Father, and His great love for us sinners, He willingly laid down His life. Iyang gitugyan, iyang kinabuhi. Muna nga rita sa katulong nga punto, Jesus deserves our highest praise. Kung namatay daygon na tong Ginoo. Yes, magpasalamat ang mga tao. Uy, nagigamit sa Ginoo. Uy, salamat ko ha, gigamit ka sa Ginoo na, pero musubot, pasalamat ko sa Ginoo. Ayon sa siya, kuha isa pasalamat. Kaya kinahanglan sa siya makadungong nga grateful ka. Okay? Kibaw ang Ginoo nga ni-acknowledge ka nga gigamit ning tawhana, kailaman siya wala sa Ginoo, kinahanglan i-acknowledge nato sad sila. Okay? But we tell them, but I praise God even more. Okay, without you knowing it, gigamit ka. So muna itong nakita sa verse 39 to 40, unya pipila sa mga parseyo nga diha sa panon, mingon kang Jesus, magtutudlo, kay lumay mo mga tinun-an. Si Jesus mitubagan nila, sultihan ko kamo nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Kuyawa, no? Ang righteous people, ano mga pari? We feel right because nakahimota ani, ana sa religious aspect. But actually, kani mga pari at the time of Jesus Christ, jealous kay sila kasi Jesus na imong popular. Walay eskwela, walay, na di na siya knowledgeable ka na siya, yulpigan ba dyan niya, suya na sila.
Unya ang ilang mga disciples nanagan na nga ni Jesus, wala na isod silang simbahan, wala na muhatag og kwarta. Okay? Wala na mudayeg nila nga mo maglakaw sila la kung mahimo ang ilang giagian haggan-haggan. Wala na ang ilang popularity ni decline when Jesus Christ came. Nya karon nakakita sila nga tanang tawo naghugyaw nagsigdayeg sa Ginoo. Dili sila ingon sila nga pahiluma sila og Ginoo oy. Reply ni Jesus, dili oy. Kundi sila mudayeg nako ang mga bato mudayeg. Sumana magsuunan, friends. If ang mga bato himuon sa Ginoo nga mudayeg niya, nga way way dunggan, way ulo, nothing, walay mind nga maka-choose. Kita ra ang dunay mind nga mo choose kung kinsa nga itong daygon. So, kung ang bato mahimo sa Ginoo, di ba dapat kita overdue na kay natong pasalamat. We need to have that heart mo, sige, pasalamat sa Ginoo. Bisan sa problema, salamat, Lord. Unsay gitudlo nimo nako niini. Kay He alone deserves always our praise. After all, Jesus is God. Jesus also is our Creator. Jesus also is our Lord and most of all, our Savior. Kung wala ang Ginoo, wala siya. We are all useless, valueless, we are nothing. But take note sa shift sa next verses. May nausab. Di pa kayong Ginoo, no? Yang receive ang ilang praises as King. Bisa kibaw siya nga distorted, murag sayop ang ilang pangunahuna o ang ilang view of His kingship. Ganahan sila og king nga mo deliver nila from tyranny sa Roman Empire. Was na mga nga king siya to deliver them from the grip of Satan and from sin and death. So, ni shift kay sa man katawa ni kalit ang Ginoong Hesukristo og hilak sa dihang padung na siya Jerusalem. Manangarita sa ka-afford na to nga pagtanaw sa kinsa si Jesus sa Palm Sunday. He's the lover of our soul. Wala ka, Lord. Chapter 19, verse 41 to 44. Nagkaduol na siya sa syudad ug sa iyang pagkakita nini. Mihilak siya ug mingon, kung nasayod ka pa unta karon adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imo mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit ug pamatsyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo ug walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan niini. Kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Wow, grabe. Balik ko na ko ha. All these things ningon Ginoo, kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Kaning dapita out of gladness ni kaligtayan na o pagatadtaod tan-aw siya sa Jerusalem. Nihilak si Jesus. Ningon ang ubang commentaries nga ang paghilak ni Jesus dinhi was loud. Pagulhol. I think dili Chabaw. Ug minatay. Nagminatay siya. So kung balikon ako ni nagminatay siya nga nagiingon, kung nasayod ka pa unta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon di ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imong mga kaaway. Ug galihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Kubon ka sa hingpit ug pamatsyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibili nila sa nimutangan niini kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Chabaw. Dila na ko imot kay kailakon sad kay kumaayo. I can feel the emotion, the frustration, the disappointment of God. This is not the first record of Jesus weeping. The first was pagkamatay sa iyang BFF si Lazarus. It was paghilak due to personal cause, kay duol kanya sa iyang heart. This time, nihilak siya para sa iyang katawhan, his countrymen, especially over Jerusalem. Kanasad siya, unsa ka grabe kaguba mahitabo sa Jerusalem. Matong niingon siya sa mga disciples nila nga, kita sa, wow, grabe sa temple, grabe, kagwapo kay mga, ang gihimo ni Solomon, yung Ginoo, why usaan nga dili matumpag, ang tanan,
matumpag. Di na mailhan jud siya. Yeah, dinhi iyang gi-describe nga nganong disaster moabot tungod kay over the years before nabot si Jesus Christ, unsa man iyang gibuhat, nagpadala ang Ginoo og mga propeta telling them, this is how your Messiah will come. Daghan kayong bits and pieces from Genesis to Malakay. Sa tanan, Isaiah, from David to the book of Psalms, everything speaks and tells unsaon ug unsay pamaagi, kinsa ni siya, laki ba ni siya, kinsa ni siya, mataw ni siya, born of a woman, nga milagroso kay ang pagkamabdos, kay wala siya madulgi og husband niya, etc. etc. And we discussed that, okay, sa iyang prophecy of his first coming. But gipamatay nila ang mga prophets. Iwa nila recognize nya sila ang nagtudlo sa pulong sa Dios. Mo ni nakapait magisunan. Manang the more we teach the word of God, the more we preach the word of God, mas mo sud na ug na more nga magbantay ta, ug na more i-apply sad nato sa atong kinabuhi ang tanan nga atong nadunggan. Kay maningil ang Ginoo nato ni ana. Ya kani mga Parisiyo, ang mga kaparian at that time, ni fail sila pag-recognize. Actually, they recognize, pero ang ilang human pride, ang ilang jealousy, ni prevail. Kaya comfortable na kay sila nga they are the most recognized being in their country. Hapa ang mga tao, maglakaw sila, mura sila Ginoo. Kaya everybody mura musimba na nila. So, morning mga, at the same time, si Jesus Christ kibaw siya nga ilansang siya. Siya nga maoy untang magdalag blessing o peace. Morning nga, kung di ta mo ilang nga ang Ginoo may muhatag na tong blessing o peace, magsigira tag-focus sa atong problema, magsigira tag-focus sa unsay nahitabo nato, pildi ta. Mapildi ta. So manang remember na ang Ginoo is not only God of love, but also the God of justice. Yes, God of love siya, himo ni ang tanan, pero kay God of justice siya, ang sala, kinan i-punish. So dinhi, nakita nato ni file up na sa iyang cup, purag naisugdanan ang Ginoo asa ra gyud kutob ang tao nga magsigig rebuilding niya. Kay mo respond jud siya according sa iyang karakter. Ang karakter sa Ginoo di pwede nga love lang siya niya. Mao man nakita no, love man ang Ginoo. Oy, so love sad ta. Ya nakasala dili nimo i-deal, nakasala dili nimo i-discipline. Kinahanglan imo i-discipline na. Bisa pag pinakapinangga na nimo imo i-discipline na unsa may kahinahanglan nga iyang madawat sa iyang sala, ihatag na. Because you are not God. And the same time, ano magpag-God ka? You're better than God. Okay? So sayo pa nga tong panghuna-huna of relationship. A relationship is love. Yung bisag sige kag binuangan, bisag sige nagbuhat og sala. Nya katong nagbuhat og sala, katong nagsunod sa insakto, luy kay sila. So, and this is what we see right now, right? Gitagaan og priority ang LGBT. Nga mas dahas lay status taas na kailang status ay lang hilabti kay makiha pa ka. Okay? And even children are gibistow og sini kanang power to choose kung lalaki sila, ganahan ba silang mababae, kung babae sila, ganahan ba silang malalaki, niya kung mo-oppose ka sa parent, dakong problema na. Of course, it's happening in Europe and in West, and labi na sa US. Praise God, wala pa na sa atua, but it will soon come, kaya whatever happens there will come to us. Imagine ka, di na ka ang right is already wrong, ang wrong na yung right, wala na justice. So, kung ang LGBT rin kita gana to power, what about the others? Ang kani nanay, si Maribel lagi mo siya kay mo update kay kusuli kay sa social media was going on. Siya day, nanay, tudlo day bestiality. Day, muro pwede ra nang perpetrator ang imong anak or kanang sana mo pwede ra na lagi nga karon gani himo naman nga kung ang tiguang ng rape siya og batan-on, siya na there's a term there nga dili na siya sala. Imagine, kung gi-rape ka 100 times, dili na sala. Okay, that's love. So how can that be love when it's not defined within the context of who God is and His Word? When di ta pwedeng mo depart sa Word of God, di ta pwedeng mo talikod o maglingulingutan niya, muminaw ta sa kalibutan. No, we need to listen to God.
Kaya Ginoo mo punish gyud siya bisan kita. Di naman tayo punish niyan, di naman tayo mato sa hell, but every time muli ko, that is punishment due to us. Manang mga certain things nga nahitabo na to, kinala mo reflect with the Lord. Is this a punishment that you're doing or testing lang ni sa akong faith? Kaya at times, punishment. At times also, gitestingan lang ta. Yung maabot lang kita ang problema. Just like Job. O ba siya nakasala sa Ginoo? Pero gitestingan siya sa Ginoo. And he allowed Satan to, say na ni, kanang gubon si Job. So magsuunan, we need to understand nga mauni ang sentimento, mauni ang gibati sa atong Dios nga 30 years after nga nisulti si Jesus Christ ani. In 70 AD, 30 years after, si Titus, ang Roman general, giguba niya ang Jerusalem. Now, from Dr. Barnes, ako ning isulti ninyo siyang komentary. Sa pag-atake kuno sa Jerusalem, si Josephus, one of the historian ka early disciples ni siya nga most reliable sa ni siya, nag-inform nato nga si Titus, kinaguna na siya, ang sao man niya nga, ang kaning city mo surrender. Okay? Famine. Di na ako sa pakanon, di sa kagawas. So, naghimo siya og wall around the whole circumference sa city. Okay? 5 miles or 8 kilometers in length. Di-furnish, na mga castles or towers. 13 ka-castles or towers nga makitaan yun sila, nagunsa sila diha. Nya kini nga work na complete incredibly in 10 days. 5 or 8 kilometers nga wall, nga dunay towers. So baga na no, baga na nga kuan wall. So the professed design of this wall was to keep the city nga di sa makagawas, di sa makagawa anywhere. So why prophecy more strikingly accomplished than the one prophesied by Jesus Christ? So application. Remember, nga Ginoo is not only God of love but God of justice. Mo continue lagi ta pagsala, ang Ginoo mo punish jud nato. That's why God the Father has to send His only Son Jesus aron masatisfy ang iyang kasuko by allowing His Son to suffer at the cross on our behalf. Mo na gitawag og doctrine of substitution. Substitution, Georgian in, Georgian out, Jesus in. Siya dahil may mo palansang sa cross. It happened at the cross. Instead of you, instead of us, who received the just punishment nga angayan nato, Jesus took it all upon Himself. Ug wa siya reklamo. Wa siya magkisi-kisi sa cross. Kibaw ko sa iyang first word, Father, forgive them. Wa siya maingon, Father, kill them all. Wala. Because Jesus loves you. He loves everyone in spite sa atong kaitom sa atong mga sala. Usara ang sala nga di pasayloon sa Ginoo. Kung imo siyang i-reject ang iyang anak, o dili ka mo subay sa iyang pamagi pinagi sa iyang pulong. O imo pang isaksak sinagol ang iyang pulong sa imong pangunahuna, sa imong interpretation, nga klaro man ka ng pulong sa Ginoo, pag ingon niya, avoid sexual immorality, avoid sexual immorality. Believe in my Son Jesus Christ, believe in Jesus Christ alone, and you have eternal life. Wala lain nga mga daghang kuskus balungos diha. Sumana nga, di ba ngayon ato siyang higugma ang pagbalik? Di pa dapat grateful ka, mapasalamaton ka pirmi. Loyal ta atong allegiance daha niya. Atong obedience most of all diha niya. Dili sa ubang mga tao, dili sa, mahadlok ko kamatangtangan kong job, mahadlok ko magkaguba ang relasyon sa among family. Mahadlok. No. Obey God. He's the highest authority. And we must. Yeah. In the first place, kita gani willing to die for others. And showing to God nga, I'm willing to die to myself. Willing to die to myself is kanang, dili nimo tagaan og usay gusto sa lawas. Dili nimo buhaton nga kibaw kag unsay makapasubo sa Ginoo og makasala lang ka. Kay in our life, dapat ma-reflected si Jesus Christ. People need to know, Christ is your priority. Ang question is, siya bang priority nimo? Siya ba jud ang Ginoo nimo? Siya ba jud ang nag-change sa imong life or nagpakaroon indong lang ta pag-change sa atong life externally tungod sa busy na to sa ministry, busy kay ta sa mga inani, mga anak, but inwardly, we are not changed. Mao ang problema sa religion.
Guwapo kay sa gawas. Pero kung sunod lang ka 24/7 ana, sa usa ka semana nakita ka, dili tinuod. Kay di man ka keep up ang tao sa iyang hypocrisy. 24/7 mo bulikoy man jud na. So musirado ko niini. Let us remember, si Jesus is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Jesus is the King of Glory. Siya ang hari sa himaya. Jesus deserves our praise. Siya ang angayan natong daygon sa kanunay. Jesus is the lover of our soul. So let me sing this song to you. It's one of the old song nga I want to share na ngayon sa naginong i-share na ko ni. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, you've set my feet upon a rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I will worship you until the very end. Jesus, lover of our soul. Lord, we know how much you love us. But at times, di kami kasabot, and at times makalimot. Masayloan taon ni Lord. But even if this song is telling di mi mo let go, actually, ang among prayer, kupti mi, kay you are bigger than us. Di mi may kakupot ni mo, Lord. We can easily be swayed by so many things in this life. But Lord, ikaw, you are the anchor of our faith, the rock of our salvation. Kupti in taon mi Ginoo. Bahala na kung sa imong pagkupot, mas-squish mo sa imong kamot. Better to die in your hands than to die in hell, and not have that freedom and that liberty and that peace and that joy that you have promised to those who will believe in you through your Son, Jesus Christ. Father, we entrust ourselves to you. Salamat kaayo Ginoo sa kanindot sa imong gipakita ng mga mensahe. Salamat sa pag-remind nimo na among amahan na ikaw lang gyud ang kasiligan, kadaganan, kadamtan. In Jesus' name we pray. Amen.